Pag-usapan pa natin ang isinusulong na programa ng LTFRB para sa mga jeepney drivers kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque para dun din sa mga operators, ano? Tama ka Para makagaan sa kanila. Okay, magkano ba ang usual na kinikita ngayon ng mga e-jeepneys, Ivan, base dun sa mga nakausap mga operator? Sa ngayon, Pops Gino, iba-iba na eh. Kasi ang nangyayari nga, dahil kailangan nilang bayaran, kailangan nila ng funds ito, nagkakaroon na sila, bumabalik na doon sa dating boundary system. No, na yun nga yung gustong tanggalin ng LTFRB before. Kaya nagkaroon ng modernization. No, kaya ngayon, Pops J, boundary system, nagbabalik siya sa boundary system. So usually, ang boundary nasa 3,500 yan eh. Mataas din. Mataas din kasi medyo mahal nga itong mga units na to. Plus yung gas pa, yung diesel pa na ginagamit for these types of mga jeep. So usually, ang target nila is dapat maka 7,500 per day, and yung susobra doon, iuwi na nung driver. So talagang kailangan talagang magsipag nung driver para makapag-uwi ng medyo malaki-laki sa kanilang pamilya, Pops. Sa sobrang traffic, no? Sa sobrang sikip ng daloy ng trapiko, kumakaunti din yung pasada. Tama ka dyan, Pops. Kaya kaunti din ang kita. Ayun pa, Pops, isa pa yun. Kaya medyo pag na-stuck talaga sila sa traffic, talo sila. Talo sila. So yung iba ginagawa ay talagang pinupuno. Yung mga modern jeeps, Pops. Ivan, bukod sa hamon, yung kulang nakita, ano pa raw ba ang nagpapahirap sa pagbabayad nila sa bangko? Pops, siyempre, ibang sinasabi ng ibang mga operators, kumukonti daw yung mga pasahero. No? Isa yun sa kanilang dinadahing. Plus, meron pa, Pops, yung mga biglaang sira. No? Kasi yung ibang mga operators na sirain ba itong mga modern jeepney? Hindi pa naman, Pops, no? Pero medyo within 5 years pa lang, bago-bago pa itong mga to. Pero ayun doon sa ating nakausap na isang operator, no? Dahil sakto nga lang daw yung kanilang kinikita for that day. So pag may nasira na isang parte ng kanilang jeep, parang mapupunta doon yung kanilang dapat kikitain sa araw na yon. So yun yung isa pa nilang factor na nakikita. Bukod sa walang biyahe, walang kita. Tama sa araw na yun. Ayun nga, Pops, no? Hindi sila, yung ibis na kikitain mo ng isang araw, babawiin mo for the next few days, Pops. Ayan, Ivan, paano kung hindi makabayad, ano ang parusa? Mas tataas ba ang interest na ipapato sa kanila ng mga bangko? Sa bangko naman, Pops J, nakita natin sa Land Bank, no? Around 6% per annum kasi yung interest rate nila. Pero usually, pag hindi ka kasi nakakabayad ng mga ganito, mga sasakyan, papatong. Ang ginangyayari is hinihila, no? Repo yung nangyayari. No? Pero ang masakit kasi doon, Pops J, is yung magkakaroon ka ng bad credit score. No? Yun ang mahihirapan ka, kunyari, mangutang ulit, or kailangan mo ulit ang funds na kailangan mo mangutang, yun yung mabigat doon. So hindi ka na, mahihirapan ka na makapagpa-approve ng loans pag ganun, Pops. Ivan, paano yung loan terms? Paano makakatulong itong programa ng LTFRB para kahit paano maibsan itong paghihirap ng mga operator? Yun nga, Pops. Sa ngayon kasi 7 years yung maximum na loan terms, no? Kaya kanina nung kausap natin, hahabaan pa? Ayun ang titignan pa natin, no, Pops. Wala pa kasi silang opisyal na sinasabi. Lalong matatali lamang sa pagkakautang. Pero kasi ang tinitignan nila, Pops, mas mababang interest rate siguro, mas flexible na pagbabayad, no? Mas flexible, no? Pero ngayon kasi, Pops, as of now, yung ibang bangko nakita natin 6% yung annual rate per annum plus 7 years yung pinakamatagal na loan terms. Yung kaninang nakausap natin na operators per month, yung isang unit nila, yung class 3 na unit nila is around 44,000 per month yung kanilang binabayaran doon. Pero, tinanong ko kung may down payment ba. No? Kasi usually, pag bibili ka ng sasakyan, merong down payment. Ang naging down payment nila for these modern jeeps is yung subsidy na ibinigay ng government for the modernization program. So, parang basically, wala silang cash out. Wala silang down payment na inilabas, Pops. Okay, sang-ayon naman ba ang mga operator at kooperatiba sa proposal ng LTFRB? O ibang klaseng tulong ang inaasahan nila? Actually, Pops, maraming sumang-ayon kanina ng mga nakausap natin na kasi yung iba nga, talagang medyo very thin yung margins ng kanilang operational cost. Kasi, siyempre, hindi lang naman isa, marami pang mga drivers, mga utilities, maintenance persons yung nandyan sa isang co-op na yan. So, yun, parang mas okay daw, pero mas okay sa kanila sana, mas mababang interest rate. Dahil doon sila napapaaray, Pops J. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.